Tunay na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Walang iba kundi ang nag-iisang Diyos, ang Allah, ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang lahat ng mga propeta hanggang sa pinakahuling propeta na si Muhammad. Sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah. Mga mahal na mga kapatid ko, mga kababayan, mga kaibigan, kami po yung mga Muslim na misyonaryo na nangangaral ng pananampalatayang Islam, na ang hangarin namin po ay ahunin kayo mula sa dilim patungo sa liwanag. At kami po dito na nagsasalita ay mga dati pong mga Kristiyano. Dati po akong Katoliko, seminaryo, at naglilingkod sa simbahan ng matagal na panahon. Kaya hindi ko po naisip noon na ako pala magiging isang Muslim. So bilang mga Muslim, ang aming tanging hangarin lamang po ay iparating sa inyo ang mensahe ng katotohanan na wala pong pamimilit. Kaya kung meron po kayong mga tanong, tulad ng ginawa rin ng brother and sisters na nagtanong, ay pwede kayo magtanong sa amin at magbibigay kami sa inyo ng 100 ang magtatanong. Kasi kami mga Muslim, ipagpasauna namin na hindi kami katulad sa ibang relihiyon na umakyat ng mga bus at nangangaral pagkatapos nangihingi. Sa Islam po, bawal po yan. Kami pa po ang magbibigay sa inyo basta magtanong kayo. Kasi sa Islam, libre po ang kaligtasan. Hindi po binibili. Hindi po ginagawang negosyo. Libre po ang kaligtasan. Katulad ng mga propeta na una pa, na sila'y nangangaral ng libre po. Hangad ng mga propeta, ahunin tayo patungo sa kaharian ng Diyos, patungo sa paraiso. At yun din po ang layunin namin bilang mga Muslim. So ako pala si Brother Renato. Ang pangalan ko po sa Islam ay Abdul Qadir. Pero hindi po kami nagpalit ng pangalan, no? Ito'y katawagan lamang o alias bilang mga Muslim. So, ang aking ipabahagi sa inyo ay ano ba ang Islam? Ang Islam kasi medyo masalimuot na relihiyon kumbaga sa atin sa Pilipinas dahil maraming ipinupukol dito na Islam daw ay masama, nagpapasabog, no? Na nagbibinta ng mga masama, mga droga, kung ano-ano mga sinasabi, mga Muslim, mga matapang, nambubomba. Yan po ay mga maling pong haka-haka na ipinupukol sa Islam. Bagkus ang Islam po mga kapatid, ito po ay relihiyon ng kapayapaan. Kasi ang Islam, doon po nagmula ang ugat sa salitang Islam, sa salitang salam, na ibig sabihin ng salam ay kapayapaan. So ang kapayapaan po hangad namin sa inyo mga mahal na aming mga kababayan. Dahil ang Islam po, ito yung relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na tagapaglikha. Ang nag-iisang tagapaglikhang Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang relihiyon bilang habag at awa niya sa atin, at ito yung Islam. Bakit? Kasi ang kahulugan ng Islam sa Tagalog, tatlo. Ang Islam ay pagsunod ng ganap, pagsuko at pagtalima sa kalooban sa nag-iisang Diyos. Yun po ang kahulugan ng Islam. Submit yourself to the one, the Almighty God. Isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang Diyos. Yun po ang kahulugan ng Islam. Ngunit binibigyan ng maling pagkaunawa sa mga ibang mga tao na sila'y galit sa Islam. Bagkus ang Islam po, ito ang relihiyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na tagapaglikha na dinala pa ng mga propeta. Kung ating balikan si Propeta Moises, Propeta Abraham, Propeta Jesucristo, lahat sila hanggang sa huling propeta na si Muhammad, ang kanyang relihiyon ay pagsuko, pagsunod sa kalooban sa Diyos. Ito po ang Islam po, in Arabic lang natin. Ang Islam Arabic, sa Tagalog, pagsunod sa kalooban sa nag-iisang Diyos, pagsamba lamang sa tanging dakilang tagapaglikha. Kaya ang Islam po, hindi po bagong relihiyon mga magulang. Bagkus ang Islam, ito ang relihiyong likas. Lahat ng tao ay pinanganak sa kanyang nanay, Islam na po ang kanyang relihiyon. Bakit? Dahil nagiging Kristiyano lamang tayo dahil pinabinyagan tayo ng ating mga magulang sa simbahan. Sa iba naman, ilulublog ka sa tubig para maging Kristiyano ka. Ngunit nung hindi ka pa dinila sa simbahan para binyagan, meron na tayong likas na relihiyon, pagsuko sa kalooban sa Diyos. Which is, ito ang Islam. Submission to the will of God. Di ba tayong pinanganak tayo sa ating nanay, walang magtuturo sa atin patungkol sa relihiyon, lalaki tayo at mag-a-activate sa ating isip na tayo naniniwala sa nag-iisang Diyos kahit walang magtuturo sa atin. Tayo sumasamba, tumitingala sa langit, nandun yung Diyos, naniniwala tayo. Yun yung likas na relihiyong Islam. Na tayo naniniwala sa iisang Diyos, sumasamba tayo sa nag-iisang Diyos.
lamang nung maliit pa tayo, wala tayong kamalay-malay, dinala tayo sa simbahan ng ating mga magulang para binyagan at gawing Kristiyano tayo. Doon tayo nawala sa Islam. Bakit? Sinabi ng huling propeta na si Muhammad, kullu mauludin yuladu alal fitra. Lahat ng sanggol na bagong pinanganak sa kanyang nanay ay meron siyang likas na pananampalataya, ang Islam, pagsuko sa kalooban sa Diyos. Lamang ginawa siya ng kanyang mga magulang bilang Kristiyano. Kaya sabi ni Prophet Muhammad, huling propeta, faabawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisan. Ang ating mga magulang, silang may dahilan kung bakit nagiging Katoliko tayo, naging born again, naging iglesia, naging saksi Jehova, ano mang reliyon. Bakit? Kasi kung ano ang reliyon ng ating mga magulang, doon tayo dadalhin, doon tayo pinabibinyagan. Tulad ko, isa akong dating Katoliko, nung ako'y pinanganak sa aking nanay, dinala tayo sa simbahan para gawing Kristiyano at Katoliko. Di ba sinabi ng pare, bibinyagan kita sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo, simula sa oras na ito. Ikaw sanggol, bibigyan ka ng pangalan. Halimbawa, Alex. Ikaw, Alex, ikaw ay nagiging isang ganap na Kristiyano. Kanina, nung hindi ka pa nila sa simbahan, ano ang relihiyon mo? Ha? Ang relihiyon mo ay Islam, sapagkat ito ang likas na relihiyong pagsuko, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ngayon, nawala tayo sa Islam ng pasamantala, pagkatapos ng binyag, at pagkatapos doon, ituturo na sa atin ng ating mga magulang, mayroon ng Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. 3 personang Diyos na ituturo sa atin. Ito ituro ng mga Kastila na sila ay sumakop sa bansa natin, kagaya ni Ferdinand Magellan, kagaya ni General Santiago, si Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila. Sila ang may dala ng doktrinang sa ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Pero ang likas nating pananampalataya ay ang pagsuko, pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Yan po ang Islam, mga mahal na magulang. Kaya po, lahat ng mga propeta, maging si Jesucristo po, para sa kaalaman ninyo, si Jesucristo po ay Muslim. Islam po ang reliyon ni Jesus, hindi po Kristiyano. Dahil sa panahon ni Jesus, siya po ay tuwiran na nagtuturo na isuko natin ang ating mga sarili sa nag-iisang Diyos. Di ba sinabi ni Kristo, kapag kayo ay manalangin, ganito ang inyong sasabihin, Amahan namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Malinaw na si Kristo may itinuturo na sambahin daw natin ang ngalan ng nag-iisang Diyos. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo, sabi ni Jesus, dito sa lupa hanggang sa langit. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga magulang, mga kaibigan, kapatid, yan po ang Islam na relihiyon. Isuko natin ng ganap ang ating mga sarili sa nag-iisang Diyos, sambahin lang natin siya, wala na pong iba pa. Kaya marami pong pari na nag-Muslim, mga obispo, mga pastor, kami na mga dating Kristiyan, bakit kami nag-Muslim? Dahil nakita namin sa Islam ang dalisay at malinis na pagsamba. Dahil sa Islam, pag sumamba tayo, nakatuon lamang, nakadiretso lang ang pagsamba natin sa nag-iisang Diyos, wala na pong iba pa. Dahil mga mahal na magulang, ang kasalanan po na hindi mapapatawad ng Diyos ay ang magtambal tayo sa pagsamba sa Kanya. Ang sumamba pa tayo ng iba pa na mga nilikhang bagay katulad natin, sasambahin natin, iaakibat natin sa nag-iisang Diyos, yan po ang karumal-dumal na kasalanan na hindi kayang patawarin ng dakilang tagapaglikha. Kung ating babalikan ang 10 utos, di ba sa Katoliko, sa labas ng simbahan may nakaukit doon, 10 Commandments. Ano ang pinakapangulong utos doon? Napakalinaw na sinabi ng Diyos sa Lumang Tipan sa Exodus 20 verse 3 hanggang 4. Sabi ng Diyos doon, ako ang inyong Panginoong Diyos. Huwag na huwag kayong magkakaroon pa ng iba pang Diyos liban lamang sa akin. Napakalinaw po, huwag daw kayong magkakaroon pa. Pero anong ginagawa ng marami sa atin ngayon? Pagdasal tayo, pasitabi lang po, hindi na tayo nagdarasal sa nag-iisang Diyos. Marami nating dinadasalan. Kahit na mga gawaan ng mga kamay ng tao, dinadasalan din natin. So nasaan yung pagsamba sa iisang Diyos? Yan po ang karumal-dumal na kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating tagapaglikha. Sinabi niya sa banal na Quran, innahu may yusrik billah, fakad harramallahu alayhil jannata wa ma'wahun nar. Sabi ng dakilang tagapaglikha, sinuman ang nagtambal ng pagsamba sa akin, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga nilikhang bagay, ay magiging bawal na sa kanya ang paraiso sa kabilang buhay. Magiging bawal. Saan tayo tutungo pag bawal sa paraiso sa atin?
wa ma'wahun nar, ang impyerno ang ating kasasadlakan kapag tayo ay sumamba ng iba pa maliban sa Allah. Mga mahal na magulang, ito po hindi pananakit ng damdamin, ito po ay pagmamahal, paalala po na tayo po habang nabubuhay pa tayo, magbalik loob tayo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha. Di isa lang po ang buhay natin, hindi po tayo magtatagal dito sa mundo. Ang mundo po ay pansamantalang tirahan lamang natin. Lahat po tayo mamamatay. Ang kamatayan walang pinipiling edad. Kaya bago tayo mamatay, sana isipin natin kung ang Diyos ba na sinasamba natin, siya ba ang tunay na Diyos? Siya ba ang lumikha sa atin? Lumikha ng langit, lumikha ng lupa. Baka ang sinamba natin ay katulad din nating nilikha, katulad nating may kahinaan. Yan po ay hindi tama, hindi po totoong Diyos. Kaya po, inaanyayahan namin kayo mga magulang na saliksikin natin ang Islam. Meron tayong mga libreng babasahin dito na ating pamimigay, walang bayad naman po. Kung magtanong pa kayo, may 100 po kaming bibigay sa inyo. Pang merinda na naman po, ha? So yun po, kung walang katulungan, magpatuloy ako. Yung last judgment. Muslim, yung last judgment. Opo. Mamatay na lang yun at saka lang huhusgahan o pagkapatay ng hinuhusgahan. Hindi pa, sige. Kunin mo kuya, pang merinda mo kuya. Sige, ganun talaga kami mga Muslim, magbibigay talaga kami. Opo. Yo. Sige lang po kung merinda. Okay. Kasi hindi po kami nanghihingi. Basta pag magtanong, mayroong Okay lang po. regalo po. Sige, pala sa inyo kung tatanggapin o hindi, okay lang po. Salamat. So, ang tanong ni Kuya, kung ang tao ba pag namatay ay may paghuhusgahan na ba kaagad o sabay-sabay tayo? Ang sagot po kaya, sabay-sabay po tayo huhusgahan. Pag tao namatay, ililibing siya, yung kanyang kaluluwa, mayroon po tayong, kumbaga, lagakan ng kaluluwa, tinatawag na barzakiyah. Hayatul barzakiyah, ubuhay sa barzak, na kung saan yung barzak, pagitan ng lupa hanggang pagitan ng kabilang buhay. Doon tayo mananahan. So, hindi pa tayo husgahan, kuya. Wala pang araw ng paghukom. Ang araw ng paghukom, hindi natin alam kung kailan. No? Ang Allah lang nakakaalam yan. Ang Diyos lamang nakakaalam. So, kapag namatay ang isang tao, titigil na yung kanyang mga gawain. Pero may mga gawain na tuloy-tuloy na tatamasain natin sa kabilang buhay. Anong gawain na tuloy-tuloy na gantimpala kahit patay na tayo? Yung ganitong gawain na nangangaral tayo sa mga tao. Pinaparating natin ang katotohanan. Pag ba'y naniniwala sa iyo at nagiging mabuting Muslim, matuwid, may gantimpala ka sa kabilang buhay kahit patay ka na. Tuloy-tuloy ni gantimpala. Ano pang gantimpala na tuloy-tuloy na walang pagkaputol kahit patay na tayo? Yung kayamanan mo. Ang kayamanan mo ay itinulong mo. Nagkawang gawa ka. Nagpatayo ka ng moske, patayo ka ng eskwelahan, anumang kabutihan, patayo ka ng deep well, napapakinabangan ng mga tao, kahit wala ka na, may gantimpala ka sa kabilang buhay. Yun po. Kaya napakaganda sa Islam. Kaya ang mga Muslim, ang aming hinahangad dito sa mundong ito, habang nabubuhay pa kami, paggawa ng kabutihan. Kasi kung ano itinanim mo sa mundo, siya mong aanihin sa kabilang buhay. Opo. Siya mo aanihin doon. Nagtanim ka ng kabutihan, aanihin mo sa kabilang buhay. Dapat pala, pamusliman natin mga senador. Tingnan mo si Ruben Padilla. Tingnan mo yung buhay ni Ruben Padilla ngayon. Abdul Aziz ang kanya pangalan sa Islam. Kung gaano kalaki ang pagbabago niya. Napakalaki ang pagbabago niya. Isang bad boy. Isang bad boy, isang basagulero, nasa kulungan. Alam mo, nagmuslim sa kulungan si Ruben Padilla. Dahil doon niya nalaman ng Islam. Kaya tayo, inshallah, naway gabayan tayo ng Diyos, ng Panginoong Allah. Amin. Amin, amin. Kasi kami mga Muslim, hindi kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi namin hinahangad para sa inyo kung ano ang hinahangad namin sa aming mga sarili. Gusto namin ng paraiso, gugustuhin din namin sa inyo. Kaya po kami nangangaral po. Actually po, kami po ay mga missionary Muslim. Mapunta kami ng Palawan, ng Bohol, ng Cebu, ng Laguna, ng Quezon, Metro Manila, Cavite, para ipalaganap na po ang Islam. Kami po yung mga dating mga Kristiyano na nagsusumikap na ibahagi ang Islam sa abot ng aming kakayanan. Kami po pupunta sa Cabuyao, Laguna dahil meron po kaming seminar doon sa mga ganitong gawain na pagpapalaganap ng Islam. Kaya po kami nandito sa bus ngayon. So, sino pa po magtanong, pwede po yung magtanong, mag-open forum po tayo para maalis po yung mga maling haka-haka na narinig natin. Marami kasi mga misconception about sa Islam na dapat nating bigyan ng linaw. Diba? Maganda po ang pagmumuslim po ya. Ate, ang pagmumuslim po, kuya, bigyan ko kayo ng idea, wala pong lubluban dito. Wala pong wisik-wisik, walang ninong, walang ninang, walang seremonya at walang bayaran.
Anong gagawin lang para maging Muslim? Linisin lang natin ang puso natin. Anong linisin? Alisin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Alisin ang pagsamba kay Jesus, kay Maria. Bagkos, ang sasambahin lamang ang iisang Diyos. Si Allah. Yun lang. Ngayon, tanggapin mo ang nag-iisang Diyos. Wala ka nang sasambahin. Kung sino lumikha sa atin, doon ka lang sumamba. Kung sino sinamba ni Jesus, yun ang sambahin mo. Kung sino sinamba ng mga propeta, yun ang tunay na Diyos. Yun ang sambahin mo, si Allah. Opo. Si Allah kasi, hindi lang Diyos namin mga Muslim, siya po ang Diyos nating lahat. Allah, the ultimate creator. Pagmamayari niya ng lahat ng ito. Kaya po, nararapat lamang na si Allah lamang ang sasambahin natin. Wala na pong iba pa. Huwag po nating sayangin ang buhay natin. Ang buhay natin napakaikli lang. Ang pagsisisi laging sa huli. Walang pagsisi na una. Habang nabubuhay pa tayo, dapat magiging open-minded tayo. Magiging bukas ang ating kaisipan. Lalo't kaluluwa ang nakasalalay dito eh. Lahat tayo naniniwala tayong lahat sa araw ng paghukom. Di ba? So, bago mahuli ang lahat, yakapin natin ang tunay na relihiyon. Sambahin natin si Allah bago mahuli ang lahat. Kasi, napakasarap sambahin ang ating dakilang tagapaglikha habang malakas pa tayo. Pag nangihina na tayo, hindi tayo makagalaw, hindi tayo makapagsamba. Gustuhin man natin, hindi na may galaw katawan natin. May tanong pa ako. Sige kuya. Naniniwala ka din sa probinsya may mga kasama din ng Muslim. Opo. Ang Mamaya eh. Sinabi niya, hindi nakapag-aral daw, hindi nakaalam. Malilim pa. Ito pala. Mamaya, magtanong ka mamaya. Ay, libreng basahin ay. yan ay tribo. Parang tribo ng Tagalog, tribo Bisaya, tribo yung mga tao sa Libre po. yan eh. Tribo lang sa ulog ng Ay, libreng basahin na yan. Mindanao, tribo ng Cotabato. Ang Mananaw, tribo sa Danao. So, mga tribo lang yan. Magtanong sa ito. Sandali Ang pagiging Muslim ko yan, hindi nakukuha sa dugo, hindi nakukuha sa salita. Libre po. Walang dugong Muslim, walang salita ng Muslim. Magiging Muslim tayo kung talagang Libre po tayo. natin ang ating sarili. Magtanong kayo, inshallah. Kasi magbibigay siya ng regalo. 100 para sa magtanong. Huwag kayong Para sumpa sa ma- Kristusan, isuko natin ang isang Diyos. Kayo po. Kung may tao po yan na nagsasabing Muslim, kung masama ang kanyang gawa, nakakahiya siyang tawagin Muslim. Muslim lang siya sa kanyang pangalan. Yun po ang katotohanan. Hindi pa napaaralan na gano'n. Hindi dumating kasi ang tamang kaalaman sa Islam. Kaya nga kami, nagsisikap kaming ipangaral ang Islam dahil nagsisikap kami dahil para malaman namin na ang mga tao nagkamali sila sa kanilang mga binibintang sa Islam. So, ano pa kaganda ang Islam na Ate, ano po yung tanong nila? May tatanong ako, Oo. bakit sa Muslim, di pag namatay siya, dililipin ka agad? Ah. Anong purpose? Bakit? Ah, Wala sige. bang mga nagmamaya para makita sila? gumagawa ng gawain haram? Sige, mamaya. Dahil mangmang sila. Kasi ang pagiging Muslim hindi po namamana. Hindi porket ang tatay mo abogado ka na din. Mag-aral ka para maging abogado ka. Ganun sa Islam. Kung may nagsasabing Muslim, masama ang kanyang gawa, nakakahiya siyang tawagin Muslim. Nagpapasabog po na siya, kung mapatay siya ng tao, hindi siya Muslim sa totoo. Katulad Ha? dun Pinagbabawal sa Islam yan. Sinakop doon sa Kaya sa Marawi, Marawi. di ba, na nangyayari doon. Hindi yan turo ng Islam. Dinupliksa ng Islam ang ginagawa nila. Ang Islam ay kapayapaan. Paano ka, manggulo dyan, madadama yung mga bata, mga babae, mga matatanda na walang kabuang-buang. Mga inosente. Yan ba ay inosente? Hindi turo ng Islam yan. Kaya nga isang Muslim dapat mag-aral siya sa Islam. Para hindi siya makapanligaw ng mga tao. Kasi tayo mga Kristiyano, ako dati, kung ano yung nakikita ko sa tao, yun ang pag-aakala ko sa Islam. Ay, masama talaga itong mga Muslim na to, ito katuro ng Islam. Kasi wala tayong kaalaman sa Islam. Oo. Pero kapag nalaman natin ang Islam ang katuruan, mag-aral ka sa Islam, talagang makikita mo ang kagandahan ng pananampalataya ito. Na wala sa ibang pananampalataya. Wala. Tingnan mo kuya, lahat ng relihiyon nagtuturo na sumamba tayo sa nilikha. Islam lamang ang relihiyon na sumasamba, nagtuturo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Wala nang iba. Laging collection sa Diba? Sino yung magtatanong ko? Ang tanong niya, ni nanay, bakit ililibing niyo agad yung patay? Yun.
Bakit daw wala daw, hindi pa daw, wala ba daw para kapatid makita pa ng pamilya? Nanay, ito po yung regalo mo na yun. Pakinggan mo yung sagot niya. Hindi, kunin mo na. Sagutin mo lang yung tanong ko kasi Sige na, halika. hindi ba yan? Ha? Namamasdan. Okay naman, tama naman. Sige. Namamasdan. Sige. Sige. Once na may Sige. ng matay. Tama naman ang sinasabi. Dito ka sabi, si nanay na sagot, ayaw niya. Ayun yan. Salamat po. Bakit daw? Brother. Hindi po kami hawak sa babae. Bawal po kami. Pasensya na po. Kulang po. Kasi sa Katolik, makaiba nga. Opo, opo. Nag-islam mo kayo sa Katolik mo. Siyempre, mahal natin sa buhay. Para gusto natin makita, gano'n. Opo. Pray kami, gano'n. Sa Islam naman, ma'am, ate, pagka namatay ang isang Muslim, ay pwede siyang yakapin ng kanyang pamilya habang hindi pa siya nabalutan. Bago sa isa sarado, pwede mong tignan, yakapin, pwede, open yun. Nagdadasal kami. Ang ginagawa namin, pag namatay ang isang Muslim, hanggat maaari, within 24 hours, siya ay mailibing. Ngunit, bago namin ilibing, paliliguan muna namin siya. Papababanguhan, babalutin ng puting tila. Hindi siya sasaktan, likurot hindi, bawal. Bawal ang balsamo, bawal katusukin ng tubo para tanggalin ka ng tubo, bawal ka... Wala nang kabaong. Wala nang kabaong. Kasi si Kristo, di ba, sa Biblia, may kabaong pa si Kristo, wala. So, ang lahat ng gawain na hindi ginawa ng propeta ay pinagbabawal sa Islam. Pahuwaran dun. Pahuwad, hindi tinatanggap ng Diyos. Kailangan ang gawain natin, lalo't pagsamba, ay naaayon sa katuruan ng propeta. Kasi ang propeta, galing sa Diyos yan. Ang Diyos ang nagturo sa kanila. So sa Islam, yun, pag babae ang mamamatay, ma'am, babae din ang maglilinis. Yan kagandahan. Pati private parts ng katawan ng isang halimbawa, babae, nanay natin, hindi nakikita ng kapwa naglilinis at babae pa. Hindi siya mga kamakanak, ibang tao. Ang pwede lang maglinis sa babae yung asawa niyang lalaki. Oo. Pero kung hindi pwede ang asawang lalaki, babae din po ang maglilinis. Kahit hindi ka kamag-anak po, okay lang sa babae. Kahit hindi ka mag-anak, pwede rin. Oo. Lalaki, babae sa babae maglilinis. No? Oo. Hindi katulad sa atin sa Kristyanismo, pag namatay yung pamilya natin, nanay natin, ibibigay natin sa embalsamador. Tapos hindi natin alam anong ginawa, nire-rape pa. Ha? Hubot-hubad nakikita. Samantalang ilang taon pinag-iingatan ng ating nanay, halimbawa, yung kanyang private parts na hindi makikita. Pero pag namatay, nakabuyang-yang na lang. Ha? Tapos tayo, nag-iiyakan sa labas, sa loob na, nire-rape na pala ng embalsamador. So, napakasagwa po. No? So, sa Islam, talagang pinamahal, iniingatan, pinangalagaan ng isang patay. No? Dinadasalan siya, pinapabanguhan, pinapaliguan, minamahal siya katulad ng buhay. No? At ililibing na siya kasi bawal yung balsamo sa Islam. Bawal saktan ng patay. Pangalawa, wala pang babayaran. Ha? Sa Kristyanismo, halimbawa lang sa puninarya, pinakamababa dyan, 65,000. Mababa dyan, mataas yan. No? Lalo sa St. Peter, mga ganyan. Mga Tapos hindi pwedeng pagkatoliko, dali na lang sa Islam, parang gano'n na lang gawin. Oo, di ba? Tulad na sinabi ni Brother kanina, nung pinanganak tayo, di ba? Kompleto din ang katawan. Iba, bago ka lang doon sa... Nung ililibing tayo, pagka sa Christian, tanggalan ka ng laman loob. Hindi ka na kompleto. Oo. Ako merong, Di ba? Ang pangit. Dumating ka dito sa mundo oo, kumpleto. ako meron, brad. Alam niyo ang Islam talagang inaan ko yan. Talagang tunay. Kasi ang pananampalatayang Islam, Away ka ba yan ka nawa, kuya? Amin, amin. ang pananampalatayang talagang batas sa Biblia. Oo. Kung ano yung batas, Ano yan yung talaga. batas talaga? Di ba batas sinabi ni talaga. Kristo? Oo. Ako'y naparito, hindi sirain. Bago Ako. ipatupad ko ang batas. 1984 ako'y na-convert. Mga 1990. Anak Muslim ba na rin? Na-convert ako sa Madiyang Misilia. Tira talaga. Al-Mustaqim. Mashallah. Masyaallah. Alam mo, ipag-aral ng Muslim, ano ako, appreciate ko yan. Kasi, totoo, Mashallah. Tingnan mo, nagpapatotoo si kuya, oh. Dating Kristiyano ang din. Muslim, pinakamalapit sa Kristyanismo ang pananampalataya. Ito, nag-twist lang yan. Nag-twist lang. Natuwis lang, sinira ng tao. Nag-twist lang ng... Sa mga balita kasi, Islam. Sinira sa balita. Oo, talaga. Tayo naman, ang Katoliko at ang Muslim, magkalapit, naniniwala sa isang Diyos, naniniwala sa mga anghel, naniniwala sa mga kasulatan, naniniwala sa propeta, naniniwala sa arang pag-ukom, naniniwala sa dadahan, pare-parehas. Doon lang tayo nagkakaiba kay Jesus. Sa pagsamba lang. Sa pagsamba lang, kasi sinamba na rin si Jesus. Kung tayo ay utak sa loob,
Ang pinakamahirap lang talaga sa panahon natin, ang Katoliko, ang Kristyanismo ng Katoliko, ang pinakamatibay na pinangahawakan niya, ang kalayaan sa pagsamba. Kahit sa puno ng saging, pwede sumamba eh. Sa Islam, bago siya humarap, malinis lahat. Haharap ka, malinis lahat yan. Kasi, na-convert ako ng Islam. Masya Allah. Ano pa uso kasi niyan yung ano, yung Kastila. Yung mga Kastila kasi sila may dala ng ganyan din Kaya sa yung atin. Islam talagang Exit kung na. yan ay talagang ating paanin sa atin. So dapat maging Muslim ka bago kasama mo sa isang komunidad hindi, di ba? Napakahirap lang talaga. Kastila talaga. Kastila talaga. Kaya nga ang tawag sa amin, balik Islam. Yung mga Kristiyano, balik Islam tawag sa amin kasi bumalik tayo sa Islam. Bumalik lang. Oh. Ang Muslim, sinisira lang ating ang paniniwala dahil mga sakripisyo yan, sacrifice, ganyan, yung pampubomba. Yung si Jose Rizal, di ba pinatay? Oh, si Jose Rizal. Tama sinasabi Si Rizal, mayroong balibalita na siya ay nag-Muslim. Di ba? Kalaban niya yung mga praile, mga ano. Kaya masabi niya yung si Rizal, ang sinumang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggagalingan, hindi siya makakarating sa kanyang paruroonan. Oh. Kung hindi tayo lumingon sa ating pinanggalingan, Muslim kasi ang bansa natin noon. Na-Christianize lang kasi tayo sa mga Kastila. Di ba? Sa pilitan pa. O sa pilitan pa. Hindi pa yung pangangaral, kundi dulo ng habang pa rin at Hindi kanyo. libro ang dala nila, kundi espada. Nag-iba-iba lahi. Kasi yung pelikula ni Magellan eh. Yung uno talaga, may ano na, may raha na eh. O yung raha. Pasok din naman. Tama. Pasok din mo na Magellan. Oh, kaya nga, Nandun na yung... ang bansa natin dati, hindi naman Philippines eh. Maharlika yan, Maharlika. Kaya nga babae sa atin, Maharlikana, Maharlikano ang lalaki. Yun yung bansa natin, Maharlika. Na-Christianize lang tayo, na nagiging Philippines tayo, pinangalan sa hari ng Espanya na si King Philip. Kaya talagang Ang King Philip, Philippine, pinag-aaralan natin ang hari ng Bisaya. Espanya. Sa Middle East, talagang makita mo yung batas na nababasa natin sa Bible, kay Moises. Yan lang sa Middle East. Sa Alhamdulillah. Bible kasi na. Totoo. So, ang kaganahan sa Islam, ang salita, ate, sa hindi salita po, nila. wala pong gagastusin sa pag namatay Pero tayo. hindi ko naman Pagkos tayo ay living libre po, walang bayad. Pati, Hindi mo pwedeng dalhin Unang-una, na... nasa tao naman talaga. Halimbawa, may namatay na Sa puso ng Kristiyano, tao hindi mo yan. pwedeng dalhin sa iyo para lilinisin eh. oh, dito sa Pilipinas, marami na tayong mga Yan ang pinaka- sementeryo. Alhamdulillah. Sino pa magtanong? Siyempre, brother, oh. Allahu Akbar. Mashallah. Saan ka nabalik sa Manila? Saudi? Ah, kami rin. Sa Saudi rin kami, eh. Ha? Dawood. Sa Al-Kubar. Oh, kasamaan siya ni Muslimin. Oh, namatay na siya. Sa Qatar, sa Panat. Oh, sa Qatar, oh. Nanggaran. Sa Qatar, ay Larumas. Nasagot na ba? Salamin Putri po. Salamat po, ha. Ingat po kayo. Adi ka sa Panar. Nabigyan mo siya ng babasahin? Sa Panar ka yun. Si Ibrahim Rumas ang dahil doon. Maraming salamat, ha. Ingat po kayo, ha. Kasi, ha. Yung isa nandun Naway gabayan kayo ng Panginoong Allah sa Islam. Amin. Yan sa brother, balik isa. Sa Al-Panar siya, Ustad. Panar. Masya Allah. Kaya paano lasag? Maraming salamat po. Bumaba pala siya. Bumaba na sila. Ha? Yes.